Yo, what's up mga kaibigan? Halina tayo magkwentuhan. So kanina nga naganap na ang preseason debut ni Damian Lillard sa Milwaukee Bucks. And obviously, preseason ito. So hindi pa nga nagtotodo ang mga stars ng kahit na sinong team. Minsan nga may kita mo lang ang tulad ni LeBron na kumakain lang sa bench. Ganun pa man, kanina nga ay mukhang nakita na natin ang patikim ng deadly offense ng Milwaukee Bucks. At yan ay ang kanilang pick and roll offense na isang beses lang nila ginawa kanina. Sa play na ito mga kaibigan ay simpleng pick lamang ang ginawa ni Giannis. Ngunit dahil sa limitless range, Damian Lillard ay umangat ng sobra ang depensa at ang resulta nito ay open si Giannis. Pagkapasa nga ni Dame kay Giannis ay may runway ang two-time MVP. Basically unstoppable nga siya kung hindi multiple defenders ang iaharap mo sa kanya. Kaya naman may kita mo nga na mabilis na nag-rotate ang depensa ng Lakers. At dito ay may multiple options na ang two-time MVP. Open nga si Crowder at Beasley para sa kick-out pass. Kung hindi mag-cut si Lopez ay pwede din dito. Pwede niya din i-drop pass kay Lopez kung mag-cut ito at ipasa ni Lopez sa corner para kay Beasley. Open nga ang shooters habang si Giannis at Lopez ay nakaabang sa offensive rebound habang ang depensa ng kabilang team ay nakascramble. Isang play lang nga yan mga kaibigan, ngunit may sandamakmak na option ito at yan ay dahil sa atensyon na dala ng limitless range shooting ni Damian Lillard at ability ni Giannis na kalabawin ng pinta at mag-facilitate off a pick and roll. So asahan nga na multiple times ay tatakbo ng Milwaukee Bucks ang play na ito. Sa opensa nga ay walang problema ang Bucks dahil hindi naman si Giannis yung tipo ng star na wala ng kwenta sa loob ng court kapag hindi na niya hawak ang bola. Ganun pa man sa game kanina ay napansin din natin kagad ang problema ng Bucks kay Damian Lillard. At yan ay ang depensa. Agad nga itong na-expose kay Rui Hachimura. Target nga siya ng kabilang team. Major mismatch nga ito mga kaibigan. At sa mga teams na may mga big guards ay tiyak na popostehan nga nila si Dame na magiging dahilan ng pag-double team ng Bucks at pagkaka-open ng shooters ng kabilang team. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito? Ngayon ay tumungo naman tayo sa listahan ni Jason Tatum ng top 5 most skilled players sa liga at yan nga ay ang kanyang sarili sa number 1 spot. Number 2 si Kyrie Irving, number 3 si Kevin Durant, pang-4 si Paul George at pang-5 naman si Devin Booker. So ayun nga po mga kaibigan, ayon kay Tatum ay siya ang pinaka-skilled na player sa liga ngayon. Nagulat din nga madami nang hindi niya isama sa listahan na ito si LeBron James at Stephen Curry. Ang dalawang kinikilala na mukha ng liga for the last decade or more ay hindi nga nakasali sa listahan ni Tatum ng mga pinaka-skilled na players sa NBA ngayon. Ayon sa iba ay nagkamali si Tatum dahil ang longevity umano ng dalawang player na nabanggit ay isang skill din ito. Ang leadership umano ay skill din at ang pagiging all-around player ay skill din umano. Habang may iba naman na sang-ayon kay Tatum at kulang nga daw talaga ang moves ni LeBron. Panay katawan lang nga daw ang ginagamit ito para makagawa ng puntos. Habang si Steph Curry naman ay panay 3 points lang daw ang alam na gawin. Kaya ba mga kaibigan, sang-ayon ba kayo kay Jason Tatum? Kung hindi ay sino ba ang top 5 most skilled player nyo sa NBA ngayon?